Bawal Hello, sa'yo. Director. Oh, Inimbita ka namin dito sa Storycon. Hintay ka namin. Pwede ka ba? Ha? Hindi, Zoom lang. Ha? oh, yan naman. Ngayon. Kung whenever you're free. No? Ito, pinapakinggan ka ngayon live. Sabihin mo naka-live siya ngayon. Ha? Sige, ilang minuto lang. Yung marami lang tanong sa yung masang madla. Hindi ako kasama ron, masa lang ako eh. Saan na po Ito. may Yan. set kami interview eh. Yan. Tumawag kay Ronald. Yan. Natawagan ka ngayon. Salamat, Director. Bye. Sige, ikaw magpaliwanag kung sino yan. Si NBI Director. Sabi kasi hindi sumasagot. Okay, we've been trying to get Director Matibag ng NBI for tumawag. this episode. Tumawag bigla. So, No, ayan. pasok na ba? Oo nga, may update. Wala tayong update ngayon dun sa That's it. Precisely it. Diba? Meron pa nga daw Ayan na siya. meron pa nga daw baligod issue eh. Kaya medyo sariwang-sariwa. Parang sige. parang shoot to kill. Sariwang-sariwa 'yun. Pwede ka palang guest coordinator na. Parang shoot to kill. Sariwang-sariwa yung shoot to kill. Talagang pag-aahon sa dagat. Sutukil! Oo. Pag-aahon sa dagat talaga 'yun doon. Yung iba buhay pa. Oo. So tuturo mo. Ito, on the line na. Yan. Batiin mo. Yan. Batiin mo na eh. Magandang hapon, sige na, nandiyan na. Director. Salamat sa pagpapaunlak. No? Magandang hapon po, Oo. Secretary Ronald. Paano naman po ako makakahindi sa inyo? Ikaw ang boss ko, bata mo ako, boss. Kaya, Si Director, timing tumawag ka Ay, eh. magandang hapon po. Director, baka mapahamak ako niya. Mukhang maraming mas galit sa inyo kaya sa akin eh. Damay-damay lang yan, Secretary. Director, of course, you know... Secretary, hindi naman yata marami, may ingay lang. Okay. Director, of course, you know everybody's curious about the details dun sa nangyari dun sa sa kaso ni Franco Mabanta. Can you give us more details dun sa update, of course. So, ibigin mo ng update muna. Dun kay Franco na-set up Mabanta. daw sila eh. Na-set up daw sila. Medyo mahirap pong paniwalaan ng setup kasi talagang yung term po ba sa law enforcement, ng mga talagang nasa law enforcement, nagpapagpag. Kasi yung una pong pick-up point na dapat sa peninsula, tapos lumipat ng kabilang building, umakyat pa sa mataas, tumabas sa kabilang pintuan, sa Ayala. Maya-maya, nag-text dun sa may dala ng pera, sabi sa Pasig, pumunta kayo, naghintay sa Pasig, nag-text ulit, nagtawagan, na doon na po sa may Valle Verde nga. Tapos may inutusan dalawa sa pumick up. Nung nakuha na ng dalawa, sinundan kung saan dinala na lugar po, doon na huli na nandoon na po si Franco Mabanta nung binubuksan na yung maleta ng mga pera po. So from your vantage point, Director, ay very strong yung evidence na hindi ito set Ano up. po, tama po kasi po unang-una, lagi po kaming dito sa NBI po ngayon, sa law enforcement, yung pong Memorandum Circular number 20 po ng Department of Justice na kung saan yung amin pong dapat na quantum of evidence, hindi po prima facie na lang ngayon, kundi reasonable Certainty of conviction. Reasonable certainty of conviction po na sinasabi. So yung ebidensya pong ipinasok namin dyan, ibig sabihin yung elemento po, andyan dyan. Ganito lang naman po pagkaso eh. Titingnan mo, dalawa, facts, saka yung law. Kung yung facts ba na tumutugma doon sa element, sa batas na magkakaroon po ng kaso. At base po sa nangyari ito, nandoon po lahat. Wag po natin sanang insultuhin naman yung law enforcement, yung mga nagtrabaho po ng mais na NBI. Nagtrabaho base po sa pangyayari, yung actual na pangyayari, at gumawa ng tamang proseso na naaayon po sa batas. Noong pong operation na yan, recorded po lahat, may mga body cams po, may mga video, at may mga media reporters po na kasama namin nung inoperate po yan. Are you at liberty, Director, para sabihin, kahit summary lang, ano ba yung naging proseso nitong lahat ng ito? Opo naman. Nagsimula po yan, mga total na surveillance po yan, and investigation and case build-up, 2 weeks po yan. Nakatanggap na po ng reklamo mula po kay speaker na merong nag-extort, na merong nangingikil.
na nananakot na pag hindi nagbigay ng malaking halaga, ay may ilalabas siya dun sa kanilang sa social media platform. Ang nangyari po dyan, nagtawaran pa po unang hiningi 350. Hanggang sa, as part of the strategy po ng ating pong mga ahente, nakipagtawaran para believable, at pumayag naman po si Franco Mabanta ron sa tawaran, naging 300 million. So from the very At start, sabi pa, Director, ay kasama kayo doon sa tawaran. Ibig sabihin na Well, alam nyo yung nangyayari. yung NBI po, may assigned agents po tayo, yung OCTD po namin, naka-assign doon. Alam po nangyayari, ang kausap na po ni Franco Mabanta all the while, hindi lang yung representante po ni Speaker Romualdez, kundi kasama na po ang mga ahente ng NBI. Hindi po kami kikilos. So recorded yun, Kung base lang po Attorney, sa recorded yung allegation. conversation. Meron po na gano'n, ano po, no? Opo, tapos meron din po mga text messages na kasama yung video na sinasabi, ito, preview to. Parang pelikula na ginawa ng preview, na pagka hindi kayo nagbayad, itong buong pelikula, ito, parte lang ng pelikula, preview lang yan. Yung buong pelikula, ipapalabas namin at blockbuster to. Kaya yung gustong kita po dun sa palitan ng yung pong video na yan, sa yung pera, blockbuster, 300 billion po yung gusto. Nainati po sa apat na branches. Pero Director, I was wondering lang if you have any recording of the conversation where Mabanta and company made the demand for money in exchange for not publishing the video. I mean, was there any recording of that direct? Meron pong recording at saka yung actual po na ang kausap na po ay yung mga ahente. May affidavit po yan. So, kompleto po yung ebidensya. At ang actual na pangyayari na nagkaroon ng pagbibigay ng pera, pag pinagsama-sama po na yan na po yung ebidensya na bubuo po na there is a reasonable certainty na meron nangyari na robbery through intimidation po. Yung po yung theory po na nabuo ng National Bureau of Yes, Investigation. sir. We're asking that, sir, kasi nga, they're claiming that sila pinipigilan lamang daw ni Speaker Romualdez na ilabas They're ang being video. silent. Pero siguro, Ed, patapusin natin Well, si Director dun sa buong flow of events para makita natin paano nag-unfold. So, ganoon na nga po. Tapos na-set na po, ang sabi, dapat yung first tranche, nahati po sa apat na tranche, 75 million each. Kailangan sa May 5, may deliver na. Kung hindi, sa araw na yun, kung hindi magdi-deliver ng first tranche, ilalabas na. So, nangyari, nagkasana nga po na operation, yun na nga yung nagkita po sa isang hotel, at kumakalat na rin yung video na yun na nasa kabilang mesa. May kasama siyang dalawa, kinakausap niya, tapos andun na, nag-text na nga po ulit, pumunta muna siya sa kabilang building, bakit pa muna ng 38th floor, bumaba, dahil nakikiramdam, baka may sumusunod. Pumasok sa Ayala. Pumasok sa, ganito po yung setup para mas maintindihan nyo. Yung Primea, malapit lang sa peninsula. Pumasok siya rin sa likod, umakyat sa 30th floor, hindi na po nakasunod yung mga ahente natin. Nabangan, yung pala, lumabas na doon sa kabilang pintuan. Sa Ayala na lumabas. At after 20 minutes, may text na po. Na sa Pasig na pumunta, mag-antay ulit ng mensahe. Parang pelikula po. Pag nabasa niyo yung spot report, parang pelikula na ang nangyari po, nandun na sa Valle Verde, doon na po na-deliver. At all the time po, siya ang nagdidirect doon sa may dala ng pera at doon po sa tatanggap. Tatlong Sino maleta po yan. yung nag-contact sa inyo, attorney? Sino yung nag-contact sa inyo? Si speaker ba mismo or si former speaker o yung Yung mga abogado representante niya? po niya, pero sa totoo po, nung sa case build-up niyan, hindi naman po ako actual at personal na nag-participate. There is one meeting that they know that it's speaker who is directing him. At meron naman po affidavit yung tao po ni speaker doon sa pangyayari dahil siya po yung naka-hands-on sa mga pangyayari na to. Tapos at this point, meron na ba kayong idea? Baka naman pwedeng sabihin nyo sa amin kung ano kaya ang laman nung allegedly yung video na sana'y gustong i-release. Meron ba kayong idea kung ano Maganda po man yung yun? tanong nyo kasi opening state, parang sabi ko nga po, preview lang, 3 minutes lang. 3 minutes. Yes. Ang nandun doon si CJ Hero. Sinabi niya, babalatan ko, parang i-expose ko si Speaker, pati yung House of Congress, House of Evil, ganyan po yung mga sabi. Tapos cut na. So parang nakabitin, parang preview nga po ng pelikula. Trailer, parang trailer. Trailer lang, trailer. Trailer ng Netflix.
na pang-blockbuster yung datingan. So, ang nangyari po ngayon, yun. Ako nga po, may theory rin kami dinidevelop that wala yata talagang video. Parang ang intention, mangikil lang talaga. At kung may video man, dahil ang kiniklaim po nila, yung video nagawa na noong 1 taon pa. Eh di ba ang claim po ng Peanut Gallery, for truth sila, para sa tao, wala kaming ginagawa na hindi para sa kabutihan ng tao. So kung nagawa mo na yung video at ang intention mo, ipakita talaga, ba't hindi mo pa inilabas? So ang tinitingnan namin dito, mukhang meron talagang intention na pagkapirahan lang. Tapos nag-aantay lang ng timing, nag-aantay ng mga ante. So, tinitingnan pa po namin yan at kami naman, nakumpiska namin yung kanilang mga telepono, mga gadgets at amin po itong ipoforensik. Titingnan namin sino mga nakausap pa at ano po yung mga pag-uusap. Yun po ay parte ng ebidensya. Kaya kahit makapag-bail po sila, kami po ang maghahawak niyan. At meron po kaming karapatan na buksan yan. Sir, Kaya po, Sir Ronald, kung nag-usap po kayo ni Mr. Mabanda, makikita namin na nakausap niyo po siya. Direk, ano po, kasi So, marked nasa money nga ba complaint. yan, attorney? Marked money Ano nga po? ba yung mga nakita natin sa image? Ay, Marked money? Maganda po yung tinanong nyo kasi may isa pong magaling na abogado nag-post kagad nagmagaling eh. Na sabi niya, paano daw nagkaroon ng 75 million ay naka-freeze yung account. O parang yun yung sinasabi niya, hindi ko makita masyado yung kung anong sinabi niya. Opo. Ang hindi po yata naiintindihan nitong si attorney, ang law enforcement po, hindi po kami nanghihingi ng pera dun sa mga nagreklamo ganyan. Kami po ang gumagawa ng paraan para magdala ng marked money. Meron po kaming yung confidential funds po sa intelligence funds. Diyan po dapat ginagamit at hindi pinamimigay kung kani-kanino. May pitik pa. So, hindi. Pinapaliwanag ko lang po, Sir Ronald. Tapos po, yung pong 3 maleta, hindi po totoong pera yun. Gawa po sa recto yun. Doon po nanggaling yung salitang budol Kasi budol money po yun At under the Supreme Court ruling po, ang law enforcement allowed to do that kasi it's impractical tsaka illogical na yung buong totoong 75 million dala mo. Dahil pag nagkaroon po ng kaso, naka-embargo sa court yan hanggang di natatapos yung kaso. So ganun po yan. Yung pong nakita nyo sinusulat yung serial number, yun lang po yung totoong pera dyan, yung pang-ibabaw lang. Ibabaw lang. Parang pelikula talaga, no? Sana po, yung mga lawyer po na nagmamarunong sa law enforcement, makapag-criticize lang, dapat magtanong lang po muna. Huwag po muna mabuwang. Kasi nagbubuwang agad po sa mga pangyayari. Sir, we understand si CJ Hero was included dun sa complaint. What's the status of Miss Hero and what are your intentions with regard to her? Is she being Person of interest? summoned? Is she being... what's the status po? CJ Hero was included in the complaint affidavit of the personnel of speaker. So, she is not included yet doon po sa charges na ipinail namin because we will investigate kung ano talagang participation niya. I think the reason why she was included doon po sa complaint affidavit nung tao ni speaker because siya po yung nandun sa video na nag-introduce. Siya yung on camera. Po yun. Para sa nagsasabi na gumawa siya ng research sa yung naggawa niya. So ngayon po, sinampina po namin siya to appear dito po sa NBI para magbigay po ng linaw. At based on her statement sa other evidence, doon po namin malalaman kung isasama po namin siya sa kaso. Okay, so may subpoena na po. You released the subpoena already? Yes, opo, nagpasampina na po kami. Okay. Attorney, yung parusa dyan, depende sa laki nung ine-extort. Kapag ganyan, ano yung maximum penalty sa ganyang klaseng Tumataas lang po extortion? yung penalty niyan. I'm not really sure, pero mga prison buyer to prison correctional, mga ganun po yun, siguro 6 to 12 years po Pero 6 to 12. available po yan 12 years. kasi hindi naman siya capital offense. Ngayon, yung amount po, tsaka yung in relation to 10175 po to, yung Anti-Cybercrime Law 2012, kaya po, pwedeng tumaas po ng 1 degree po yung penalty niya. Depende po sa magiging appreciation po ng judge. So, Director, non-bailable yan? Hindi, available po to sa pananaw ko po. Available yan. Again, I will say, ang court po, ang pagbibigay ng bail is always discretionary to the judge. Depende po sa appreciation niya.
So, on the natural course, pwede sabihin non-bailable, pero ang judge can determine other factors na pwede sabihin hindi to bailable. Ganun lang po. Director, yung sa pina po kay CJ Hero, it is not naman mandatory for her to appeal, di ba? I'm assuming that it is not an arrest warrant or of any sort. She's being invited lamang to give clarity. Subpoena po yun. May subpoena power po ang NBI. NBI. Kung hindi po siya dumalo, Mission siya ng base warrant. po sa aming magiging findings, yun po yung magiging actions namin. And wala man po kaming contempt power under the rules of court. Kung gusto namin siyang i-obligate, we can go to court and file a contempt proceeding para po maperso siyang dumalo. Pero I suggest na dapat po dumalo siya para po siya mismo may paliwanag ng partisipasyon po niya. Director, nung hinuli sila, may resistance ba from anybody? Wala na po. Nung sinabing face the wall, harapan na po sila sa pinto. Ganun na. Nagulat po sila. Nagulat po sila. Oo. Na-excite po doon sa 3 maleta eh. Talagang bubuksan na nila eh. Excited. Maraming bumabanat sa inyo, Director, na ang sinasagkaan nyo raw dito ay freedom of the press. Alam po ninyo, Sir Ronald, yung hindi po magandang gamitin argumento yan eh. Kasi yung pong mga press natin na totoo, may ethical standards po yan eh. Yung mga totoong nagpa-practice na nanggaling talaga sa background ng journalism, naghirap talaga, they build their careers po sa mass media, yun po yung mga totoo talaga na may ethical standards, hindi po ginagamit sa pangingkil. I am used to freedom of expression. You can criticize at proteksyonan po natin yan. Pero yung gamitin mo, yung karapatan na yan para mangikil, mag-extort ng pera, there is already a violation. At lagi ko naman po sinasabi, lahat ng ating karapatan may corresponding rights and obligations po yan. Ano po? Okay. Okay. Ang daming detalye. Kung Okay. kung magiging pelikula yan, Director, sino ang gaganap na NBI Director dyan? Pwede po ba kayo, Sekonan? Ha? Mas gusto ko po kayo eh. Pang-kontrabida ako eh. Hindi ako pang-bida eh. Mas gusto ko po yata kayo eh. Baka hindi Pwede ba ako mag-suggest ng leading lady nyo, boss? Naku, Sino sir? Huwag tayo pumunta dyan. Baka hindi kumita yung pelikula na yan. Director, inaabangan na namin yung sagot niyo. Sino yung leading inyong naisip? Marami po siyang pagpipilian. Maraming personalities kayo sa social media na magagaling eh. Marunong sumagot. Director, pahabol ko lang. Meron ba talagang video? Did you ask? Ano pong video? Yung sinasabing video Yung tungkol kay 90 minute Speaker. daw. Honestly po, I'm telling you po, wala po kaming hawak, wala po kaming ganun pa na nakikita. Pero sabi ko nga po ma'am, we have access ngayon dun sa kanilang mga gadgets. And pag meron po tayong nakita dyan, the NBI will be very transparent po. Ay, nga pala, pahabol po, Director. Kasi, di ba, nagpadala sila ng preview video doon kay Speaker. I'm wondering lang if you already have custody or you have a copy of that preview video that they sent to Speaker Valdez. Meron po, pero everything is now object of the crime. Those are evidence. So, Apo. we'd rather let the court Decide. act on it kung ano po, kung pwede namin ba siyang i-release or ibigay po namin. Kasi po, we are now in the process po ng prosecution po ng kaso. Okay. Last question ko lang po. Ano Pero po next we step? can assume na it's about corruption, ha? It's about corruption. Well, it's about the We can allegations po kay... It's about an allegations po for ano po, kay Speaker po. Allegations po sa kanya. Narinig na natin, no? Kasi marami na tayong narinig. Wala Narinig pong na bago. natin actually. Tama po. Tama po kayo, ma'am. Tama Wala po nang kayo. bago. Edmund. Kasi Director, moving forward, ano pong susunod na mangyayari? What do we expect now? Anong susunod na kabanata? We're waiting for the resolution po ng fiscal po para po kung there be submitted to the court together with the information at nakalagay na po rin kung ano yung recommended bail or kung walang bail. Yan. Okay. Parang preliminary investigation, kumaga. Opo. PI. On our end naman po, we'll continue the investigation. Sabi ko nga po, we issued subpoena po kay CJ Hero po. Okay, I guess that's it. Ikaw ba? sige. Yeah? Okay na? Maraming salamat. Wala Direk. namang X-rated dyan. Wala namang X-rated,
Kasi wala namang bago eh. Di ba Wala po, namang ma'am, bago, pagka ano ano bago doon po sa video si Sec Ronald, sasabihin ko po sa kanya. Naku, trouble ka na naman yun, Ronald. Ba't ba ako nasama? Pinapahamak ako ni Director eh. yung pong CCTV ng ng Chicago KTV, meron na rin po kami. Tinitingnan ko rin kung andun si Sec Ronald po. Yari. Ay, teka. Total, nabanggit na po ninyo yung Chicago. Ano pong anything substantial that came out in the CCTV ng Chicago po? Wala pa po, nag-apply pa lang po kami ng cyber warrant. Binibiro ko lang po si Secretary. Akala ko naman eh. Binablog ko pa lang po. Baka umamin po bigla eh. Baka kasama ko si Manny Mugatoron. Baka may preview video si Ronald eh. Sasabihin ko po sa inyo. Niyari ako dyan, Nicole eh. Niyari ako kay Director ni Christian Esguerra eh. Okay, maraming salamat kay NBI Director Melvin Matibag. Thank you, sir, for joining us this afternoon. Salamat po. Salamat, Thank you, Director. Director. Salamat. Salamat. Okay, thank you po. Magandang hapon po.